follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiats. Meron tayong natanggap dito na napagagandang mga underground markers. Merong 3 dito. At ayon sa nagpadala nito ay nasa ika-7 metros na ito. Pababa, underground. 7 meters deep. Nakuha ang mga ito. Kaya anong ginagawa ng mga ito, di ba? Alangan naman na maghukay lamang ang isang tao at ilalagay sa 7 meters yan para lamang manloko. Nasa ilalim na eh. Pwede nating masabing niloloko lang tayo kung natagpuan yan sa 1 meter. Pero lalim na kasi 7 meters na. Kaya yan talaga ay marker for treasures. Okay, so ayan. Okay, so dito tayo mag-umpisa. Ito ay simbolo ng boxes. Ilang boxes bang narito? Merong 6. So siya nagsasabi na merong 6 na boxes. Hindi natin alam ang laman, pero sigurado tayo na may halaga ang mga laman. Kasi bakit ibabaon kung walang halaga ang laman ng mga boxes? Itong narito, ito'y kanyang pointer. Para siyang nagtuturo, parang pointer finger siya, nagtuturo. So ibig sabihin ay ano na to? It's either downward kasi nakaganyan, no? It's either papuntang baba or papuntang gilid ng tunnel. So ito ang gawin kapag ganito ang matagpuan nyo sa tunnel. Halimbawa, ito yung tunnel nyo. Kulayan natin ng blue. Halimbawa, ito yung hukay nyo. Ayan. So dito sa ibabaw, ito yung surface. Ito yung lupa. Halimbawa, dito nyo natagpuan yan. So, dalawa ang kahulugan niya. Depende sa plastada niyan. So, pwedeng yan, ito yung marker. Halimbawa, ito yung marker sa ibabaw. Itong pointer niya naka-curve kasi, kaya pwedeng pababa. So, pwedeng down ang tinutukoy niya. Pwedeng down, pwede rin na ang tinuturo ay ang gilid ng inyong tunnel. Halimbawa, dito yung nakalagay. Pwede rin ang tinuturo niya ay ang gilid. Kaya kung saan nyo ito natagpuan, ay sundot-sundutin nyo ang mga gilid, baka malambot. Kapag malambot ang lupa sa mga gilid, ibig sabihin mas malambot siya kaysa ground. Ibig sabihin ay backfill ang gilid at change direction siya. Kasi sa 7 meters pwede na silang mag-change direction yan. Kasi stable na ang lupa sa 7 meters, matigas na, kaya pwede nang mag-drifting. Ayan, so pwedeng drifting itong nagtuturo na sign dito. Ito pwedeng drifting ito siya. Pero nasabi ko na, sundot-sundutin yung lupa. Kapag malambot itong lupa sa kanyang under, kapag malambot, ibig sabihin backfill yan at patuloy tayo sa baba niya sa paghukay. Ito, 6 na box ang sabi. So patuloy lang, kasi kapag ganyan na merong mga marker sa bawat layer na ganyan, ibig sabihin big deposit yan kapag mga ganyan ka detalyado ang mga marker. Ito naman, ito ay drifting to na sign. Kasi kung tingnan natin ang hugis ng kahoy, ito lumang-luma na talagang kahoy, no? Ito'y arrowhead. Arrowhead siya, at ito, kapag i-connect ito
ganun din siya. Arrow din. At ito yung pinakaano niya, direksyon papunta doon. Ayan, so talagang lumang-luma na nakahoy, di ba? Ito parang may gumanyan, no? Ewan lang natin kung kasama yan sa disenyo, pero dito sure tayo na ito'y kahit hugis lang ng kahoy ay arrowhead na eh. Kaya doon talaga ang direksyon niya papuntang kung saan nakaharap yan, sundan nakaharap ng tulis. Kaya 7 meters, so drifting na ito. Tama yung ano kanina atin yung picture kanina, ito baka drifting na nga ito kasi parehong sa 7 meters so natagpuan eh. Kaya pwedeng drifting na. Kung itong tatlong dot, kung nakalagay yan sa square, halimbawa square ito na kahoy na merong tatlong triangulong dot, yan ay under, treasure under, at papunta sa baba. Pero dahil ang minarkahan niya ay matulis, arrowhead siya, so nagbigay siya ng direksyon. So drifting ang ibig sabihin yan. So kung saan nakaharap, doon magukay. Wow, ito yung maganda. Ito yung sinabi ko, kapag square and then merong tatlong dot or kahit isang dot lang meron dyan, nagaganyan sa gitna, dito ay X, ay lalo na talagang treasure down below. So ito na yung final. Ano na to eh, treasure down below na to. So ibig sabihin yan, kung ito ang tunnel at dito siya natagpuan, dito yung X, so ibig sabihin niya ay treasure under. So kasunod na sa kanya, target yan eh, ang X ay target. So 2 meters galing dyan, kasi sa mga layering every 2 meters ang pag-iba-iba ng symbol ng kanilang ginagamit na marker. Mag-iiba-iba in every 2 meters deep. So itong dito merong itong ganito, tunnel yan. So nasa tunnel ka nga. Ngayon meron lang tayong napansin nyo ba itong napansin ko? Ang kahoy ay ganun pa rin na itsura, nakaganyan, arrowhead pa rin. Kaya ito yung pangalawang ano niyan. Kung wala sa under, sabihin natin matigas ang lupa dito sa pinatungan ng kahoy na yan, sabihin natin matigas ang lupa. So hindi dyan, hindi under. And then sundutin nyo ang gilid ng tunnel ay tusok-tusukin nyo. At kapag malambot, ito ay another drifting sign. Kasi arrowhead siya. Ang itsura niya arrowhead. Kaya pwedeng dito pa rin ito papunta kung saan nakaharap. Okay, pero kung malambot ang lupa na pinatungan yan pababa, halimbawa ito yung tunnel, halimbawa lupa ito, and then dito yung marker. So kung malambot itong baba dito, so ibig sabihin backfill siya. Kasi 7 meters matitigas na yan eh. Ano na yan, parang bedrock na. Pero kung malambot, ibig sabihin backfill, lalo na kapag brown ng lupa or may pagka-black soil, ibig sabihin yan ay organic, galing sa ibabaw, humus soil. So yan, kapag malambot ay patuloy sa baba. Expected yan, malalim talaga yan kasi big deposit ang mga ganyang sign. So sabi ko na sa inyo, pinakamababaw na bunker ay nasa 20 to 30 20 to 30
20 to 30 meters, pinakamababaw na mga bunker yan. And then meron pang mga bunker na umabot ng 60 meters. Meron talagang pinakamalalim na umabot ng 180 meters. Grabe. Kaya kapag mga ganyan ang makita na sign ay lalong madisperado ako eh. Kapag ganito ka mga kaganda na mga marker ang makita nyo sa ilalim ng lupa, sa paghukay nyo, ay madisperado na ako kung ako dahil alam ko na big deposit, alam ko na malalim, at kapag malalim magastos. At hindi lang yan napakadelikado kapag malalim, kapag bumagsak ang lupa, siguradong mabaon na buhay ang mga minero. Kaya yun ang pinanghinayang ko, imbis na maligaya tayo dahil napakaganda ng mga marker na yan. Ay ako'y manghihinayang kasi ako'y matatakot, malulungkot. Kasi mahirap na tunnel eh, malalim, merong booby traps, kasi big deposit, magastos, at merong curse. Kasi may mga namamatay kapag ganyan na merong tagabantay na pinatay ng mga naghukay kapag ganyan na malalim. Kaya mas maganda na sa akin yung mga quick deposit lang, yung ang mga marker ay nasa ibabaw lang ng lupa. Kapag ganito na nasa ilalim na, ay napaka delikado, nakakatakot, malungkot. Lahat na lamang ng negative ay nandyan. Pero sa dulo niya ng mga negative niyan, sa katapusan ng negative, ay swerte pero mahirap talaga. Kasi kinailaliman, mayroon na namang water trap. Kung walang water trap, mayroong poisonous chemicals. Kung walang chemicals, mayroong sumasabog. Kasi big deposit nga, very secured ang mga ganyan. Sinisecured nila yan. Kaya mahirap. Pero masaya tayo at nakita natin ang mga real marker for treasures. Alright, so mga katiyas, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. At hanggang sa muli, shout out sa lahat. And God bless. I will give you the treasures and riches stored in secret places.